Find your partner. Find your partner. Ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating magagawin. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating magagawin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating magagawin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating magagawin. Find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating magagawin. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Ay, ako nagtatanong mo sa partner mo, do you know where you are today? Alam mo ba kung saan ka naroon ngayon? 1+1. Oh, sasagutin sa pangalawa yan. Where are you today? Nasa house of prayer. Baka nung kayo napunta niya kayo doon sa napunta ni atheist. Ang sasagutin nyo, I don't know. Kaya naman totoo nun, di ba? Kung ayaw nyo naman na I don't know, sabihin nyo lang, where are we? Yan. 1+1. 3+3. Okay. Where are we today? Saan tayo naroroon ngayon? Kayo mga nakikinig sa inyong kinalalagyan, saan man kayo naroroon, sa bawat sulok ng daigdig, tanongin nyo ang inyong sarili, where am I today? Then, sa huli, ito ang isasagot nyo. Kayo mga naririto ngayon at hindi nangihinawang balik ng balik sa dakong ito, ito ang sasagot nyo. We are in the joyful assembly of angels.
Nabasa nyo doon, narinig nyo sa pagbasa. We have not come to Mount Zion or to the mountain na kinatatakutan ng mga tao noon, mga Israelita. Kundi we have come to the joyful assembly of angels. Pag sinabing joyful assembly, kung kasama kayo noon sa panahon ng pagsamba, hindi kayo nakasimangot. Habang kayo nakikinig ng opening prayer, hindi rin kayo nakasimangot. Habang kayo nakikinig ng mensahe, lalong hindi kayo nakasimangot. Ano dapat? Joyful. Masaya. Kaya sa pasimula, masaya, hanggang sa pag-uwi, masaya. Sapagkat ito ang hatid ng mabuting balita sa atin. Joy. Sa isang bahagi ng kasulatan, sinasabi doon, restore to me the joy of your salvation. Kagalakan ang bigay sa atin ng kaligtasang pinaghirapan ng ating Kristong Panginoon. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. And the joyful assembly of angels. Amen ba? So, joyful ba kayo? O, taas natin ating mga prayer request muna at sa ating mga love offerings. Kayo nga palang nasa ibang bansa, may problema tayo ngayon sa mga remittances ng mga chapters sapagkat ito po ay limitado at hindi pinapayagan ng iba't ibang pamahalaan. So the best way is, kung kayo ay tinawag ng Panginoon sa gawain ito at ibig nyong ipagpatuloy ang gawain ito, you can send in your individual remittances about your commitment to serve God through this ministry sa ating official bank account. Hingin nyo yan sa ating accounting. And then, pag kinukulang ang inyong chapter, you write me and we will send you the support coming from here. Mas madaling magpadala kaysa mas madaling magpadala tayo doon sa kailangan sapagkat may rason, may kailangan sila ng suporta doon. Kasi pag naiipon na dyan sa mga chapter, nagiging problema ng mga core group, nagiging problema ng mga council members, at nagiging problema ng gawain. Nagiging sanhi ng problema ang pera. Natatandaan niyo ba yan? Okay. Itasin niyo mga prayer request at sabihin niyo, Panginoon, I want to get better and better every day. Nang sa gayon, hindi ako mapawalay sa magalak at masayang pagtitipon ng mga anghel sa langit at ng mga taong naging masunurin dito sa lupa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, baba ang hawak kamay. And taas muli ang inyong kamay. This time, hindi kayo yuyoko. Hindi rin kayo titingala. Mag-exercise tayo ngayon. Nakataas ang kamay, pagkatapos tatagilid sa kanan, tatagilid sa kaliwa, at sasabihin mo, joy, joy,
Joy. Akin ito. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. O, tingnan nyo, marami tayo natututuhan dito, di ba? Pag kayo ay masakit ang ulo, iyan ang gawin nyo. Alam nyo kung bakit? Iyan ang nadiscovery ko nung ako ay nagkaroon ng vertigo kasi may kumukuliling sa aking tainga. Dahil sa lakas ng kuliling, yung pala, may crystal dyan sa ating tainga, the inner ear, na kapag nawala sa pwesto, kukuliling. Marami kayong maririnig na ingay at mga solsol na hindi nyo magugustuhan. So, ang tinuro sa akin ng doktor ay tatagilid, tatagilid sa kaliwa at kanan, saka titingala. Ayan. So, nababalansi ngayon yun. Awa ng Diyos, nawala na lang kuliling sa aking tainga. Ang naririnig ko nang lagi ang inyong halakhakan at ang inyong palakpakan. Okay? Now, maikli lang itong aking ibabahagi sa inyo. Pag Martes, this is in preparation for the message for Saturday. We are still in the series of Getting Better or Getting Worse. Today, I'll share with you the signs para malaman natin the signs of those who are getting worse rather than getting better. The first instruction is, according to Hebrews 12:14, ito po ang nasusulat doon. Make every effort or extra effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Nasundan niyo yon? Pag sumakita ninyo na makasundo ang lahat ng tao, be at peace with all men and be holy. For without holiness, no one will see the Lord. Ano ibig sabihin noon? Iisa-isahin natin. Ang instruction ay, pag sumakita natin, gumawa tayong extra effort o lahat na pamamaraan na makasundo natin ang ating mga naging kaaway. Ang ating mga kapatid na dati ay hindi natin makasundo. Pagsikapan natin na makasundo yung ating asawang naliligaw ng pintuan. Pagsikapan natin, makasundo natin yung ating asawang napakaingay sa bahay. At maging banal, holy. Anong ibig sabihin? Tinanong ko, ano ibig sabihin ng holy? Ang sabi nila, banal. Anong ibig sabihin ng banal? Holy. Okay. Now, let us spell the word holy. Anong spelling ng holy? It's O-L-Y. So, holy means, from that word, means to be humble. A holy man is humble. The word O stands for obedient, masunurin. The letter L is loving. Loving. Humble, obedient, loving. What does Y represents in the word holy? Ano why? Dalawa po ang ibig sabihin yan ng Y. The other one is yielding.
mapagbigay. Mapagbigay. He or a holy man or a holy woman does not insist on what he wants or what she wants. Gusto mo? Gusto mo ang pwesto ko? Bigay ko sa iyo. Amen? Kaysa pag-aawayan pa natin yan, gusto mo ang bahay ko? Bigay ko sa iyo. Huwag lang ang may bahay ko. Amen ba? The other meaning for why is always saying yes to the Lord. Pag sinabi ng Diyos, wala kang sagot kundi yes. Yan si Abraham was considered a holy man, though Abraham is not completely faultless or sinless. But Abraham was a special man. In fact, tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. And he was given a privilege nang sabihin ng Diyos kay Moses, pag tinanong ka ng mga kababayan mo kung sino ang nakausap mo, at nagsugo sa iyo, sabihin mong ang Diyos ng inyong mga ninunong, si Abraham, Isaac at Jacob. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. What a special honor, di ba? Sabihin kang, ang Diyos. Sino ang Diyos na sinasamba mo? Ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Sana iyon din ang mangyari sa atin. Pag tinatanong ka, may Diyos ka ba? Sasagot ka, Amen. Bakit matulis ang uso mo? Anong klase ang Diyos mo? So ang ating Diyos ay hindi po killjoy. In fact, the first announcement of the good news, the first good news that was announced by an angel on the first Christmas day is, ang sabi ng anghel, I have good news for you. For today, a baby was born who will give joy to all people in peace to those with goodwill. Iyan ang unang mabuting balitang dala at pahatid ng Diyos pamagitan ng mga anghel. Iyan ang dala ng pagsilang ng ating Panginoong Kristo, kagalakan. Kagalakan. Kaya pag dumarating na ang panahon ng Christmas, lalo dito sa atin sa Pilipinas, pagpasok lang ng ber, lahat naghahanda na ng beer. Para magkaroon silang kagalakan. Masaya na expectation, di ba? At payapa ang kalooban. Amen? So, the first instruction for us to be, anong ating pinagsisikapan? To become better rather than bitter or worse, is pagsikapan nating makasundo ang lahat ng tao. Lahat ng tao. Hindi lang sinabing makasundo ang asawa mo o makasundo ang kaibigan mo. Ang lahat, pati yung nakaaway mo, pagsikapan mong magkasundo at makasundo ninyo siya. Paano nyo makakasundo? Don't insist on your own will. Kaya hindi nagkakasundo-sundo ang mga tao sapagkat may kanya-kanyang katwiran, may kanya-kanyang paninindigan. A holy person is always humble, obedient to the Word of God, loving, and yielding o mapagbigay. Para lang masunod ang ipinag-uutos ng Diyos. Kaya siya naman ay laging masaya. Laging masaya.
always come to the joyful assembly of men made perfect by the word of God, made perfect by the blood of the Lamb of God, which is the blood of Jesus. We are not perfect persons, but we were made perfect by the death and resurrection of the man who made us perfect. Isang tao lang ang perfect. There is no one who is perfect but God alone. The man, the God who became man, Jesus Christ. Kaya pag siya ang ating kasama, lagi, bawat sandali, nasa pagtitipon tayo ng masasayang mga anak ng Diyos. Ang ating kasiyahan ay hindi po dahil answered prayer tayo. Ang ating kasiyahan ay hindi dahil maraming pera tayo. Ang ating kasiyahan ay hindi po naapektuhan ng karamdaman, hindi po naapektuhan ng kakulangan sa pera, hindi rin naapektuhan ng Amen. At ang kagalakang yan ay kalakasan ng mga mananampalataya. Kaya napagtatagumpayan natin ang lahat sapagkat taglay natin ang kagalakan at kapayapaan na bigay ng ating Panginoon. Amen? So, the first sign of getting better is you are always at peace with everyone. You are always joyful no matter what happens. You love those people that are unlovable, di ba? And you are always saying yes to them. Kaya yan ang ituro ko. May tinanong ako sa isa sa ating mga young evangelist na babae. Hindi ko papangalanan. Kawawa naman ang tatay nito. Ang sabi ko, sino ang nasusunod sa bahay niyo? Tatay mo o nanay mo? Right away ang sagot niya, nanay po. Ang nanay. Ang tatay niyo, wala na lang kibo. Bakit kako? Wala naman sa panalo sa nanay ko. May lalaki bang nanalo sa babae? Wala. Kaya magulo. Magulo. So this first sign of getting worse is there is no peace. Walang kapayapaan. And the other sign of getting better is there is always joy. And there is always peace. Nasusundan niya ba? Okay. As we go further, malalaman natin ang step by step kung ano ang dapat nating tandaan. Now, the second sign of getting better or getting worse is found in Hebrews 10:23 to 25. Ang sinasabi doon, sikapin niyong lagi kayong nasa pagtitipon ng mga tinawag ng Diyos. Huwag kayong a-absent. Absent ng absent. Sapagkat yung pag-absent nyo, may dahilan yan. Namili kayo ng araw na yon kung alin ang susundin. Yung bagay na espiritual o bagay na temporal. Amen ba? So, bato-bato sa langit, ang tatamaan ng mensaheng ito, matuwa na. Huwag kayong magagalit sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Come to the joyful assembly
of angels, and the spirits of men made perfect. So, ngayon pa man, nakakasama na natin sila. Kaya sa pamagitan ng ating pagrorosaryo, pag nagrorosaryo, tinitinan ko kayo, natutulog ang iba. Wala namang mga rosaryo. Kasi narinig natin na bakit paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit. Pero dito, ang rosaryo natin, hindi basta inuulit. May layunin tayo. May sinasabi na ang intention nito ay pagwapuhin si Brother Mike. Ang intention nito ay yung mga nasa kulungan ay makalabas na. At yung mga nasa labas, makulong na. Ano, gusto niyo makulong? Sino gusto makulong? Ito po ang sinabi ni San Pablo. Ako po ay isang bilanggo. Hindi dahil sa ako ay may nagawang masama. Bilanggo ako ngayon ni Kristo Jesus. Kung magpapabilanggo tayo, pabilanggo tayo kay Kristo. Sapagkat pag si Kristo ang nagbilanggo sa atin, wala tayong pagkukulang. Wala tayong hahanap-hanapin. Amen ba? Ayan, ang mabuting balita ngayon. Yan. Ano pang gusto nyo malaman? Para tatandaan nyo, sabi ko, sa Sabado, magkakaroon kayo ng daladalang test paper, di ba? Sa likod na yung prayer request, lalagyan nyo doon ng check, yung sasabihin ko, o X. Pag halimbawa, tinanong ko, mayroon ka pa bang sama ng loob? Kung wala na, ano ilalagay mo? X. Wala na eh. Di ba? Kung wala, ano? Kung wala, ano, lalagay mo? Check din. Makikita ko yan. Baguga ko ng sample, pipick up ko sa mga prayer request, at ibubulgar ko dito. Kako ito ang sagot. Para ngayon, malaman natin yung ating sarili, where we are now today. Nasaan na ba tayo? Baka na tayo alam natin, papunta tayo doon. Sa kahariang walang hanggan na ininda na sa atin. Sabi sa bahagi ng kasulatan, wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakarinig, wala pang isipang nakaisip kung ano ang inihahanda ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Amen ba? So, ang tanong, sino sa inyo ang naniniwalang may Diyos talaga? Pangalawang tanong, buhay ba ang inyong Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kung buhay ang ating Diyos, ano ang dapat kalagayan natin? Buhay din. At yon unang requirement. Makipagkasundo ka sa lahat. Maging masunurin ka sa lahat ng patakaran. Kasi God is a God of order. Sa lahat ng gawain, may order. Amen? Kaya dito sa ating gawain, mayroon po kong pinalalabas na mga alituntunin.
na dapat sundin. Naguguluhan lang ang iba na manggagawa kapag hindi nila nagugustuhan ang lumalabas na alituntunin. Maaring nagbago. Sasabihin, sabi niya noong unang panahon, pwede yan. Bakit ngayon hindi pwede na? Nagbago na. Kasi, laging sinasabi ko sa inyo, ang anumang may buhay ay nagbabago. Anything that is alive, grows. Anything that grows, changes. Ang lahat na lumalago, kung kayo lumalago sa pananampalataya, may pagbabago kayong mararanasan. Marami tayong dapat baguhin sa ating buhay. Subukan nyo lang yan. Pag hindi nyo nasumpungan yun, kasiyahan sa buhay na ipinangako ng Panginoong Jesucristo. Tatandaan nyo, ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang magbigay buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung hindi tayo nagiging kasiyasiya sa ating mga kapitbahay, kapit-kwarto, in other words, we are getting worse. That is the sign of getting worse. Getting worse is getting farther from God. Napapalayo tayo sa Diyos. Napapalayo tayo sa alituntunin ng Panginoon. Kaya nawawalan tayo ng order. We must be open to change. If you want to get better, you must be open to change. Amen ba? Ano gusto nyo? Nakasimangot maghapon? O ka naka-smile? Mas maigi na naka-smile. Pag lagi ka naka-smile, hindi ka tatanda. Hindi ka tatanda. At saka, sa taong masiyahin, malayo ang karamdaman. Sa taong malungkotin at simangutin, madaling magkarayuma. Madaling magka-arthritis. Amen ba? Hallelujah. Tuturuan ko kayo. Ito, mga simple lang na aking natututuhan. Ako minsan ini-eksperimento ko sarili ko. No? Pag inisip kong mataas ang BP ko, tatawagin ko ang doktora ko. Ayan. Iko-confirm naman yan. Ay, mataas ho. Bakit ho? May problema ba kayo? Kako, wala naman. Gusto ko lang malaman kung tama ang basa mo dyan sa instrumento mo. Amen ba? Now, but kung gusto ko namang maging normal ang aking BP, mababa, kahit na may dumarating sa akin dyan na mga kasimangot, tatawa ko. Magiging masaya ko. Amen? Kaya lang, may tao talagang, maski anong gawin mong magsaya ka, maapektuhan ka rin. Ma-stress ka rin, di ba? Kaya, ako, itong dasal ko lagi, na lahat na nakikinig sa himpilang ito, baguhan man o datihan na, ano man ang problema mo, basta makinig ka, ito ang simple instruction sa Biblia. It's found in the book of James. It says there, come near to God and He will come near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Labanan mo ang dyablo
at lalayuan ka nito. So, habang tayo ay lumalapit sa Diyos, lumalapit din ang demonyo. Sasabihin ng demonyo, kawawa ka naman. Hindi ka na mahal ni Brother Mike. Kaya hindi ka na pinupuntahan. Sasabihin naman ng kapaligiran mo, talaga naman. Susulsalang ka pala. Susulsulang ka pa. Hindi. Labanan mo ang dyablo. Ang sabihin mo, my Brother Mike sa wala, mayroon akong Kristo. Amen? Sapagkat tayo ay naparito sa gawain ito dahil hindi sa gwapo si Brother Mike, although totoo yan, kundi dahil sumasa atin si Kristo na ating Panginoon. Amen ba? Gusto niyo pa na malaman ang mga palatandaan ng getting better and getting worse? Sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni Asyalan, iginhawa ang ating buhay at mabuti ang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kung nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni Asyalan, iginawa ang ating buhay at pupuli ang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya Asyalan ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni Asyalan, iginawa ang ating buhay at pumuli ang tunay. Umuwi tayo sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Okay, tasa kamay. Ito, tandaan niyo ito. Lahat na darating sa Sabado will get better and better. Pagtapon ko sa inyo, itong sisigaw nyo, darating ako sa Sabado. Ibig sabihin, you want to get better. Pag bumalik ka sa Sabado. Kayo dyan. Are you ready?
God bless you. Salamat sa Diyos.